Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 3, Week 7. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito, pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Day 1. Mga layunin. Una, nakakikilala ng mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Pangalawa, natutukoy na ang mga gawaing pangkapaligiran ay tungkulin ng bawat isa upang manatili ang kaayusan nito. Ano ang inyong nararamdaman kapag nakikita ang ating kapaligiran? Masarap ba sa pakiramdam kapag nakikita ang malinis na kapaligiran? Ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? Ano naman ang masasabi ninyo sa larawang ito? Aling larawan ang nais ninyo at bakit? Ating tatalakayin ang ating tungkulin upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Handa na ba kayo? Sa araw na ito, inaasahang makilala ninyo ang mga gawaing pangkapaligiran. Inaasahan ding matutukoy ninyo ang mga gawaing pangkapaligiran bilang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan nito. Ano ang mga gawaing pangkapaligiran na inyong nagagawa? Masdan ang mga larawan. Larawan A. Masdan naman ang larawan B. Masdan naman ang larawan C. Masdan naman ang larawan D. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan A? Tama! Ang mga bata sa larawan A ay nagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Ano naman ang ginagawa ng mga bata sa larawan B? Tama! Ang mga bata ay nagpupunas ng lamesa at nagbubura ng pisara ng kanilang silid-aralan. Ano naman ang ginagawa ng mga bata sa larawan C? Tama! Ang mga bata ay nagwawalis ng sahig ng kanilang silid-aralan. At ano naman ang ginagawa ng mga bata sa larawan D? Tama! Ang mga bata ay nagdidilig ng mga halaman sa kanilang paaralan. Sino rin sa inyo ang gumagawa ng ganitong paraan ng paglilinis sa kapaligiran? Kayo ba'y nagtatapon ng basura sa tamang basurahan? Kayo rin ba'y nagbubura ng inyong pisara at nagpupunas ng mesa ng inyong silid-aralan? Nagwawalis rin ba kayo ng sahig ng inyong silid-aralan? At nagdidilig ng mga halaman sa inyong paaralan? Bakit nila ginagawa ang mga gawaing nasa larawan? Maaring ang mga batang nasa larawan ay gustong mapanatili na malinis at maayos ang kanilang kapaligiran. Ngayon alam nyo na ang mga gawaing pangkapaligiran na ginagawa kasama ang kapwa. Tandaan na ito ay ating tungkulin para mapanatili ang kaayusan sa kapaligiran. Puna ng mga patlang ng angkop ng mga salita upang mabuo ang mga pangungusap. Para sa unang bilang, patlang, ang basura sa tamang lugar. Ano kaya ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Magaling! Ang angkop na salita ay itapon. Itapon ang basura sa tamang lugar. Pangalawang bilang, patlang ang mga kagamitan sa silid-aralan. Ano naman kaya ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap na ito?
Tama! Ang angkop na salita ay ingatan. Ingatan ang mga kagamitan sa silid-aralan. Pangatlo, patlang ang gripo sa palikuran. Ano naman kaya ang angkop na salita para sa pangungusap na ito? Tama! Ito ay isara. Isara ang gripo sa palikuran. Pang-apat, patlang ang ilaw sa silid-aralan. Ano naman kaya ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Tama! Ito ay patayin. Patayin ang ilaw sa silid-aralan. Panglima, patlang sa palaruan. Ano ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Tama! Ito ay mag-ingat. Mag-ingat sa palaruan. At pang-anim, patlang ang halaman sa hardin. Ano naman ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Magaling! Ang angkop na salita ay diligan. Diligan ang halaman sa hardin. Tayo ay magbabasa ng isang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Mga Batang Maaga sa Paaralan. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Ang mga batang maaga sa paaralan. Pumasok ng maaga si Rose. Nang siya ay dumating sa paaralan, nakita niya na marumi ang palaruan. Siya ay nalungkot sa kanyang nakita. Ang sumunod na pumasok sa paaralan ay si Sunny. At naamoy niya ang masamang simoy ng hangin. Nakita niya ang tambak na basura sa palaruan. Siya ay nalungkot sa kanyang nakita. Hindi nagtagal ay dumating si Tessa at nakita niya ang tubig na dumadaloy mula sa gripo malapit sa palaruan. Siya ay nalungkot sa kanyang nakita. Ang tatlong magkakaibigan ay nagkita-kita sa loob ng silid-aralan. Ang sabi ni Rose, "Nakita ba ninyong palaruan natin?" "Oo," ang sagot ni Sunny. "Ang dumi." "Naisip ba ninyong naiisip ko?" sabi ni Tessa. "Alam ko na," ang sabi ni Sunny. "Alam ko na rin," ang sabi ni Rose. Dali-daling lumabas ang magkakaibigan at tumakbo papuntang palaruan. Si Rose ay nag-umpisang walisin ang kalat na nasa palaruan. Si Sunny ay nilinis ang tambak na basura sa palaruan at nilagay sa tamang basurahan. Si Tessa naman ay sinarado ang gripo upang hindi masayang ang tubig. Mabilis natapos ang tatlong magkakaibigan. Sila ay tulong-tulong para manatiling malinis ang kapaligiran. Hindi nagtagal, tumunog ang bell at sabay-sabay silang naglakad papasok sa silid-aralan. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga batang maagang pumasok sa paaralan? Tama! Ang mga batang maagang pumasok sa paaralan ay una si Rose, sumunod ay si Sunny, at kasunod naman ay si Tessa. Pangalawang tanong, anong nakita nila sa paaralan? Tama! Nakita ni Rose ang maruming palaruan. Si Sunny ay nakita ang tambak na basura sa palaruan. At si Tessa naman ay nakita ang tubig na dumadaloy mula sa gripo. Pangatlong tanong, ano ang ginawa nila sa paaralan? Tama! Sila ay naglinis, inayos ang mga basura, at isinara ang gripo sa palaruan. Pang-apat na tanong, bakit ginawa ng mga magkakaklase ang binanggit ninyo? Nilinis ng mga bata ang palaruan para manatiling malinis ang kapaligiran at maging maayos ang palaruan. Para naman sa panghuling tanong, ano ang natutuhan nyo sa kwento? Mahalagang matukoy ninyo ang mga gawaing pangkapaligiran bilang tungkulin ninyo upang manatili ang kaayusan. Tungkulin mo ba bilang batang Pilipino
ang mga gawaing pangkapaligiran na narinig mo sa kwento? Bakit? Bilang batang Pilipino, tungkulin mo ang mga gawaing pangkapaligiran gaya ng narinig mo sa kwento dahil mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan para sa ating kalusugan at kinabukasan. Sa pamamagitan ng mga gawaing tulad ng tamang pagtatapon ng basura, paglilinis ng kapaligiran at pagtitipid ng tubig, nakatutulong kayo sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating pamayanan. Mga bata, dapat matukoy natin na ang mga gawaing pangkapaligiran ay tungkulin ng bawat isa sa atin upang manatili ang kaayusan nito. Ngayon ay gawin na natin ang gawaing ito. Babasahin ko ang mga tanong. Makinig ng mabuti at sabihin kung tama o mali. Para sa unang bilang, ang pagpatay ng ilaw kung hindi kailangan ay gawaing pangkapaligiran. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawang bilang, ang pagbalik at pag-aayos ng mga upuan sa tamang lugar kasama ang kapwa ay gawaing pangkapaligiran. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang pagtago ng basura sa ilalim ng mesa ng kaklase ay gawaing pangkapaligiran. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay mali. Tandaan na ang kalinisan ay pagiging maayos sa lahat ng bagay at gawain. Ito ay ang kalagayan na mapanatiling maayos ang ating paligid kasama ang kapwa. Tandaan rin na ang kapaligiran ay tumutukoy sa paligid ng isang lugar na pinamumuhayan ng isang tao, hayop o halaman. Ang kaayusan naman ay wastong pagkakalagay ng mga bagay sa dapat kalagyan. Gaya ng mga sumusunod na mga halimbawa. Pagwawalis ng bakuran kasama ang nakatatandang kapatid. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan kasama ang tatay. At pagsarado ng gripo kapag hindi ginagamit kasama ang kaklase. Ngayon ay gawin naman natin ang gawain bilang isa. Makinig ng mabuti sa sasabihin ng inyong guro. Tukuyin ang mga larawan ng mga gawaing pangkapaligiran na narinig sa kwento. Bilugan ng tamang letra sa kwaderno. Para sa unang larawan, ito ay pagwawalis o paglilinis sa palaruan. Ito ba ay gawaing pangkapaligiran na narinig ninyo sa kwento? Magaling! Ito ay gawaing pangkapaligiran. Para naman sa pangalawang larawan, ang pag-aayos ng basura sa tamang basurahan. Ito ba ay gawaing pangkapaligiran na narinig sa kwento? Magaling! Ito ay gawaing pangkapaligiran. Pangatlong larawan, pagsarado ng gripo kapag hindi ginagamit. Ito ba ay gawaing pangkapaligiran na narinig sa kwento? Tama! Ito ay gawaing pangkapaligiran. At para naman sa panghuling larawan, pagsira ng mga halaman. Ito ba ay gawaing pangkapaligiran na nabanggit sa kwento? Tama! Ito ay hindi gawaing pangkapaligiran. Para naman sa karagdagang gawain, makinig sa sasabihin ng guro. Gumuhit ng isang gawaing pangkapaligiran na napakinggan ninyo sa kwento. Day 2. Mga layunin. Una, naiisa-isa ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. At pangalawa, na ipapahayag na ang mga gawaing pangkapaligiran ay tungkulin ng bawat isa upang mapanatili ang kaayusan nito. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Ano ang natutuhan ninyo mula sa ating kwento na may pamagat na ang mga batang maaga sa paaralan? Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, alamin muna natin ang ating pamantayan upang matuto.
Una, umupo ng maayos. Sumunod, iwasan na makipag-usap sa katabi. Sumunod, makinig ng mabuti sa guro. At panghuli, kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Sa araw na ito, inaasahang maiisa-isa ang mga gawaing pangkapaligiran. Inaasahang ding maipapahayag ang mga gawaing pangkapaligiran ay tungkulin ng bawat isa upang manatili ang kaayusan nito. Ngayon ay gawin ang pangkatang gawain. Panuto. Una, bumuo ng pangkat na may 4 na miyembro. Pangalawa, ibahagi mo ng isa-isa ang mga gawaing pangkapaligiran na naisasagawa mo. At pangatlo, siguraduhing lahat ng miyembro ay makakabahagi. Pagkatapos, puna ng mga patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Maaring gawing pasalita ang gawaing ito. Ako ay si, sabihin ang inyong pangalan. Ang mga gawaing pangkapaligiran na naisasagawa ko kasama ang kapwa ay, ano ang mga gawaing pangkapaligiran na naisasagawa ninyo? Narito ang mga halimbawa. Pagwawalis ng bakuran. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. At pagsarado ng gripo kapag hindi ginagamit. Sabay-sabay nating sabihing, kalinisan at kaayusan ang hangad ko. Ulitin nyo nga sabihin mga bata. Magaling! Ngayon naman, sabay-sabay nating basahin ang pangungusap na ito. Na ipapahayag ko na ang mga gawaing pangkapaligiran ay tungkulin ng bawat isa upang mapanatili ang kaayusan nito. Mga bata, maipapahayag mo ba na ang mga gawaing pangkapaligiran ay tungkulin ng bawat isa upang mapanatili ang kaayusan nito? Mahalagang maipapahayag natin na ang mga gawaing pangkapaligiran ay tungkulin natin upang mapanatili ang kaayusan nito. Ngayon ay gawin na ang gawaing ito. Isa-isahin ang mga gawaing pangkapaligiran na aking ipapakita gamit ang larawan. Anong gawaing pangkapaligiran ang tinutukoy sa larawang ito? Tama, ito ay pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Para naman sa larawang ito, anong gawaing pangkapaligiran ang ipinapakita sa larawan? Tama, ito ay pagpupunas ng lamesa at pisara ng silid-aralan. Ano namang gawaing pangkapaligiran ang tinutukoy sa larawang ito? Tama, ito ay pagsarado ng gripo kapag hindi ginagamit. Ano namang gawaing pangkapaligiran ang tinutukoy sa larawang ito? Tama, ito ay pagsarado ng ilaw kapag hindi na ginagamit. At panghuli, anong gawaing pangkapaligiran ang ipinapakita sa larawang ito? Tama! Ito ay pagwawalis ng mga kalat sa palaruan. Anong naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? At bakit mahalagang manatiling maayos ang ating kapaligiran? Tandaan na ang kalinisan ay pagiging maayos sa lahat ng bagay at gawain. Ito ay ang kalagayan na mapanatiling maayos ang ating paligid kasama ang kapwa. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa paligid ng isang lugar na pinamumuhayan ng isang tao, hayop o halaman. Ang kaayusan ay wastong pagkakalagay ng mga bagay sa dapat kalagyan. Gaya ng mga halimbawang ito, pagwawalis ng bakuran kasama ang nakatatandang kapatid. Pagdidilig ng halaman kasama ang kaibigan sa paaralan. Pagtapon ng basura sa tamang lalagyan kasama ang tatay. Pagsarado ng gripo kapag hindi ginagamit kasama ang kaklase. Pagliligpit ng kinainan sa kantina kasama ang kaklase.
pagbura ng pisara kasama ang kaklase, at pag-aayos ng mga aklat sa silid-aralan kasama ang kaklase. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawain bilang 2. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Isulat ang sagot sa kwaderno. Para sa unang bilang, ako ay patlang ng halaman kasama ang patlang. Kumpletuhin ang pangungusap na ito. Narito ang aking halimbawa. Ako ay nagdidilig ng halaman kasama ang aking kaklase. Pangalawa, ako ay patlang ng basura sa tamang lagayan kasama ang kumpletuhin ang pangungusap na ito. Narito ang aking halimbawa. Ako ay nagtatapon ng basura sa tamang lagayan kasama ang aking kaibigan. Pangatlo, ako ay patlang ng nakakalat na papel sa sahig kasama ang kumpletuhin ang pangungusap na ito. Narito ang aking halimbawa. Ako ay nagpupulot ng nakakalat na papel sa sahig kasama ang aking kaklase. Pang-4, ako ay patlang ng natapon na tubig sa mesa kasama ang kumpletuhin ang pangungusap na ito. Narito ang aking halimbawa. Ako ay nagpupunas ng natapon na tubig sa mesa kasama ang aking kaibigan. At pang-5, ako ay patlang ng pisara kasama ang kumpletuhin ang pangungusap na ito. Narito ang aking halimbawa. Ako ay nagbubura ng pisara kasama ang aking kaklase. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!